Tahimik ang gabi sa silid ni Vivian. Humarap siya sa salamin, marahang sinusuri ang sarili. 50 taong gulang na siya, ngunit hindi ito halata. Ang kanyang katawan ay nanatiling payat at maayos. Ang kanyang mukha ay alaga sa oras at disiplina. At ang buhok niya ay nakaayos ng elegante. Tila isang babaeng sanay sa kontrol at karangyaan. Ngunit sa likod ng kanyang mahinhing anyo, may isang bahagi ng kanyang pagkatao na hindi niya kayang itago. Ang kanyang mga mata, malungkot, pagod at puno ng mga tanong na 2 taon nang hindi nasasagot. 2 taon na ang lumipas mula nang may pumasok na bagong babae sa buhay ng kaisa-isa niyang anak na si Dennis. At mula noon, nagbago ang lahat. Ngayong gabi, darating si Dennis kasama ang pamilya niya. Nasa kusina si Vivian kasama ang matalik niyang kaibigan. Nag-aasikaso ng hapunan. Pero habang isa-isang inihahanda ang mga sangkap, tila lumilipad ang isip niya sa ibang panahon. 2 taon na rin pala, no? Parang kailan lang nung sinabi ni Dennis na ikakasal na siya. Parang kailan lang ang gabing yon. Noon, masiglang pumasok si Dennis sa bahay. May bitbit na malaking ngiti at isang balitang bumaliktad sa mundo ni Vivian. Ma, I have a great news. I'm getting married. Masiglang sabi ni Dennis. What? Anak, seryoso ka ba? Sino at kailan? Gulat na tanong ni Vivian. Her name is Ren. You will love her, Mom. She's perfect. Nakangiting sabi ni Dennis. At doon niya unang nakilala si Ren. Isang babae na sa unang tingin ay marupok, ngunit may kakaibang kintab sa mga mata. Maputi, may itim ang buhok at laging may ngiting tila pinag-iisipan. Ngunit sa likod ng mga ngiting yon, may misteryong hindi niya maipaliwanag. Maganda siya, magalang. Pero bakit parang peke ang bawat salita? Parang may tinatago sa isip ni Vivian habang inaalala. 3 buwan lang ang lumipas at nagpakasal si Dennis kay Ren at hindi nagtagal ay nabuntis ito. Isang gabi, sinubukan ni Vivian na alamin ng marahan ang tungkol sa nakaraan ng kanyang manugang. Anak, si Ren, saan nga ba siya nag-aral? Wala pa akong narinig na tungkol sa pamilya niya. Agad na umiwas ng tingin si Dennis. Ma, hindi na natin kailangan pag-usapan pa yung nakaraan. Ang mahalaga ay ang kasalukuyan. Asawa ko na siya ngayon. Napahinto si Vivian. Noon, lahat ng sikreto at kwento ni Dennis ay alam niya. Mula sa mga unang girlfriend hanggang sa bawat desisyon nito sa trabaho. Pero ngayon, tila may dingding na naghihiwalay sa kanila. Sa kusina, patuloy niyang inayos ang dough para sa gagawing buko pie. Pero ayaw namang umalsa. Para bang pati ito ay nadadamay sa kanyang pag-aalala. Minsan, kahit anong pilit, may mga bagay talagang hindi sumasabay. Mahinang sabi ni Vivian. Lumapit siya sa bintana, pinanood ang ambon na dahan-dahang bumabagsak sa salamin. Ang bawat patak ng ulan, tila salamin ng kanyang mabigat na damdamin. Nang ipanganak si Megan, ang kanyang unang apo, halos lahat ay tuwang-tuwa. Maganda, maamo, maputi, at isang batang tila anghel. Ngunit si Vivian, sa kabila ng ngiti at palakpak ng lahat, ay may kakaibang lamig sa puso niya. Ang ganda ng apo ko. Pero bakit parang mabigat ang loob ko sa kanya? Bulong ni Vivian habang nakatingin sa litrato ng bata. Walang anuman sa bata ang kamukha nila. Hindi ang kulay ng buhok, hindi ang hugis ng ilong, hindi maging ang ngiti. Siguro, bulong ni Vivian sa sarili. Lumaktaw lang ang jeans, baka naman sa ninuno. Pero may tinig sa loob ng isip niya na paulit-ulit na bumubulong. Tumingin ka pa ng mas malalim.
Isa-isa niyang hinanap ang mga lumang litrato ng pamilya. Pinagmasdan niya si Dennis noong bata pa ito, ang mga lolo at lola, pati ang mga kapatid niya noon. Ngunit kahit anong paghahambing, wala siyang makita. Ang batang si Megan, ibang-iba. Masyadong tahimik, masyadong kalmado, masyadong malalim kung tumingin. Bakit ganon? Parang hindi siya galing sa amin. Sambit pa ni Vivian. Tahimik ang bahay ni Vivian. Ang amoy ng bagong lutong buko pie ay kumalat sa buong kusina. Ngunit sa gitna ng katahimikan, biglang tumunog ang doorbell. Ay, Diyos ko! Mabilis siyang nagpunas ng kamay at binuksan ang pinto. Nandoon si Serafina, ang matagal na niyang kapitbahay at tanging kaibigan na may tapang siyang pagsabihan ng totoo kahit masakit. Nandito ako para kumustahin ka, nakangiting sabi nito. Pasok ka, Serafina. Tamang-tama, bagong luto pa itong buko pie, nakangiting sabi ni Vivian, pero halata ang pagod sa mga mata. Ilang sandali pa, magkatapat na silang nakaupo sa dining table. Si Serafina, hawak ang tasa ng mainit na tsaa habang tinitingnan si Vivian ng diretso. Ano na naman yung iniisip mo, Vivian? Hanggang ngayon ba, pinahihirapan mo pa rin ang sarili mo sa mga hinala mo? Tingnan mo nga ang sarili mo. Ang mga mata mo, pagod. Malumanay pero matalim na sabi nito. May mga kulubot ka na sa noo. Ilang taon ka ng ganito? Napabuntong hininga si Vivian habang inilalapag ang bagong luto sa harap ng kaibigan. Anong hinala ang sinasabi mo, Serafina? Nakita mo na ba si Megan? Yung apo ko, wala ni isang katangian ng pamilya namin. May hinanakit na sabi niya rito. Hay nako, Vivian. Napairap si Serafina. At si Ren, alam mo ba kung ano ang nadiskubre ko? Pagpupumilit pa ni Vivian. Sumimangot si Serafina. Naku naman, nagsusurveillance ka na naman ba? Hindi ako nagmamatsyag. Curious lang. Depensa niya agad. Nakatira pala siya sa ibang syudad noon bago nakilala si Dennis. Parang may bahid na kakaiba sa nakaraan niya. Walang kaibigan, walang kamag-anak sa kasal. Maliban dun sa isang tiyahin na hindi ko man lang nakilala. Hindi mo ba nakikita, Serafina? May tinatago siya. Vivian, tama na. Pinahihirapan mo lamang ang sarili mo. Masaya si Dennis. May pamilya na siya. Lumalaki si Megan. Ano pa bang hinahanap mo? Mataas ang tono nang magsalita si Vivian at nanginginig ang boses. Masaya? Kalokohan. Ang kasiyahan nila, ilusyon lang yan. Makikita mo, may katotohanang itinatago dyan. At alam mo, may paraan para malaman. Kumunot ang noon ni Serafina. Ano na namang paraan yan? May mga klinik na gumagawa ng test. Seryosong sabi ni Vivian. DNA test. Pwede akong kumuha ng sample ng buhok o laway ni Megan. Pagkatapos, magiging malinaw na ang lahat. Nagulat si Serafina. Vivian, baliw ka na ba? Illegal yan. Kalokohan. Ako ang lola. May karapatan akong malaman ng totoo. Matigas na sabi ni Vivian. At ang tiwala, Vivian, ang relasyon sa pamilya. Wala na bang halaga yun sa'yo? Paalala ni Serafina. Relasyon? Mapait na natawa si Vivian. Anong relasyon, Serafina? Hindi ko nga siya naramdaman na pamilya. Sa bawat ngiti niya may nakatagong sekreto. Sa bawat tingin niya may lamig na parang yelo. Tahimik na tinapos ni Serafina ang kanyang tsaa. Wala nang salitang sumunod. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila mas mabigat pa sa ulan sa labas. Pagkaraan ng ilang sandali, tumayo na ang kaibigan. Vivian, kung talagang gusto mong gawin yan, gawin mo. Pero tandaan mo, minsan ang katotohanan mas nakakasira kaysa sa kasinungalingan.
Hindi na nakasagot si Vivian. Tiningnan lang niya ang kaibigan habang ito ay palabas ng bahay. At nang maisara ang pinto, ang tanging naririnig niya ay ang mahinang patak ng ulan at ang tibok ng sariling puso. Muli siyang bumalik sa kusina. Doon, sa gitna ng mga plano at baking tools, unti-unting nabuo sa isip niya ang isang plano. Tama si Serafina. Minsan masakit ang katotohanan, pero hindi ako makakapayag na mabuhay sa kasinungalingan. Matatag na sabi ni Vivian. Hello? Good morning. Magtatanong sana ako tungkol sa DNA tests. Sabi ni Vivian sa kausap sa telepono. Maaari bang malaman kung magkadugo ang isang lola at apo? Isang magiliw na tinig ang sumagot sa kabilang linya. Ipinaliwanag ang proseso, ang presyo, ang tagal, at kung paano ito isinasagawa. Medyo mataas ang bayad, ngunit sa isip ni Vivian, paano mo nga naman mababayaran ang katotohanan? Basta, huwag niyo lang sasabihin kahit kanino, mahinahon niyang sabi. Natatawang sumagot ang babae mula sa kabilang linya. Don't worry ma'am, sanay na kami sa ganyan. Madalas tumawag ang mga biyanan na gaya ninyo. Nang marinig yon, biglang may kumurot sa puso ni Vivian. Hindi niya alam kung bakit, pero masakit. I'm not just a mother-in-law. I'm a mother protecting her son. At habang ibinababa niya ang telepono, dahan-dahang sumilay sa kanyang labi ang isang ngiti. Hindi ng ligaya kundi ng determinasyon. Sa isip niya, isa lang ang malinaw. Malalaman ang totoo kahit sino pa ang masaktan. Kinagabihan, tahimik ang bahay ni Vivian maliban sa tunog ng orasan at patak ng ulan. Pagdating ni Dennis kasama ang pamilya, mabilis na kinalma ni Vivian ang sarili. Pilit na nangingiti habang isinasara ang pinto. Ay ma, nandito ako kasama si Ren at si Megan. Namimiss ka na ng apo mo. Talaga ba? Halika apo. Megan, come to Lola. Mahinang sabi ni Vivian. Ngunit gaya ng dati, kumapit lang si Megan sa leeg ng ina at ayaw lumapit kay Vivian. Pinilit niyan ngumiti, ngunit sa bawat sulyap niya sa apo, parang may matalim na bagay na tumutusok sa kanyang dibdib. Hindi. Sa isip ni Vivian, kailangan kong malaman ang totoo. Hindi ako pwedeng mabuhay sa ganitong pag-aalinlangan. Kinabukasan, maaga pa lang ay nakabihis na si Vivian. Nakasilk na scarf, may maayos na buhok at suot ang kanyang paboritong damit. Lumakad siya patungo sa isang lumang gusali sa kabilang distrito, isang lumang mansyon na ginawang medical center. Pagpasok niya, sinalubong siya ng amoy ng antiseptic na halong mamahaling pabango. Sa harap ng mesa, isang batang nurse na may mataling na titig ang tumingin sa kanya. Magandang umaga po. Kayo po pala si Mrs. Vivian Alcaraz? Dala niyo na po ba ang sample? Professional na tanong ng nurse. Oo. Heto. Mahinahon ngunit kinakabahan na sabi ni Vivian. Buhok at laway galing sa baso ng apo ko kagabi. Maingat na kinuha ng nurse ang bag, saka tiningnan siya sa mata. Alam niyo po, 3 taon na akong nagtatrabaho dito. At kung ano-ano na ang nasaksihan ko, minsan ang mga resulta, sinisira ang buong pamilya. Hindi bale, kailangan kong malaman, mas masakit ang mabuhay sa kasinungalingan. Matatag na sabi ni Vivian. Okay po, pero tandaan nyo, unofficial test lang ito. Wala itong legal na visa. Lalabas po ang resulta 1 linggo mula ngayon. 1 linggo, 7 araw ng halos walang tulog, walang gana at walang kapayapaan. Bumagsak ang timbang ni Vivian at kahit ang mga paborito niyang palabas sa TV, hindi niya na ma-enjoy. Bawat patak ng oras ay parang martilyo sa kanyang isipan. 2 beses bumisita si Dennis. 1 beses kasama ang pamilya at 1 beses mag-isa.
Tuwing nakikita niyang naglalaro si Dennis at Megan, muntik na siyang umurong. Baka nga nagkakamali lang ako, sa isip-isip ni Vivian. Ang saya nilang tingnan at baka ako lang ang may problema. Ngunit sa isang iglap, nang tumingin siyang muli sa mukha ng bata, sa mga mata nito, sa ngiting hindi niya kilala, bumalik ang kanyang pagdududa. At si Ren, gaya ng dati, ay malamig at tahimik. Nararamdaman niya, alam niyang may hinala ako, bulong pa ni Vivian. At dumating ang araw ng katotohanan. Tinawagan siya ng klinik at handa na raw ang resulta. Pagdating niya doon, iniabot sa kanya ng nurse ang isang puting sobre. Nandito na po, Mrs. Alcaraz. Ingat po sa pagbasa, paalala pa ng nurse. Hindi niya kayang buksan doon. Parang may bumubulong sa kanya na huwag dito, hindi rito. Kaya lumabas siya, tumawid sa kalye at naupo sa isang lumang upuan sa parke. Nanginginig ang mga daliri niya habang binubuksan ng sobre. Ang bawat sandali ay parang siglo. At nang mabuksan niya ito, unti-unting sumayad sa mga mata niya ang mga salita. Malabo, naglalaro at halos hindi niya mabasa. Ngunit isang linya ang malinaw. The probability of kinship is extremely low. Mababa ang posibilidad. Ibig sabihin, hindi ko siya apo? Marahang bulong ni Vivian. Ilang segundo ang lumipas bago siya muling nakahinga. Pagkatapos, parang biglang sumabog ang lahat ng damdamin sa loob niya. Alam ko na, hindi siya kadugo ng anak ko. Nilingon siya ng ilang dumaraan, pero hindi niya alintana. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang pitaka at naglakad pa uwi, habang kumakabog ang dibdib sa halong takot at tagumpay. Kailangan kong makita si Dennis. Kailangan niyang malaman ng totoo ngayon na. At sa mga yapak ni Vivian habang tinatahak ang daan pa uwi, hindi niya alam ang katotohanang hawak niya sa kanyang kamay ay magsisimula ng pagkawasak hindi lang ng tiwala, kundi ng buong pamilya na kanyang minamahal. Kasabay ng galit niya ang malakas na pagbuhos ng ulan. Kaya naman, napagpasyahan niyang sumakay na ng taxi. At sa kalsada, habang magulo ang isip ni Vivian, bawat patak ng ulan sa salamin ay tila sumasabay sa bugso ng kanyang kaba. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Dennis? Mapapatawad niya kaya ang asawa niya? O itataboy niya ako bilang isang ina na pakialamera? Ngunit hindi ba't karapatan niya ring malaman ang katotohanan? Hindi ba't tungkulin niyang ipagtanggol ang anak sa kasinungalingan? Pagdating niya sa gusali kung saan naroon ang opisina ni Dennis, agad siyang binati ng gwardya. Magandang hapon po, Ma'am Vivian. Tuloy po kayo. Salamat. Dumiretso siya sa elevator at pagdating sa ika-10 palapag, halos tumakbo siya papunta sa opisina ng anak. Tinangka pa siyang pigilan ng sekretary. Ma'am, sandali po, may meeting pa po si Sir Dennis. Ngunit huli na. Nasa harap na siya ng anak na abala sa pakikipag-usap sa telepono. Nagulat si Dennis nang makita ang ina. Ma, I'll call you back. Ibinaba nito ang telepono. Ano to, Ma? Bakit ganyan ang itsura mo? Para kang hindi natulog ng 1 linggo. Hingal na hingal si Vivian at nanginginig ang mga kamay. Dennis, kailangan mo tong makita. Iniabot niya ang sobre. Basahin mo. Maingat na kinuha ni Dennis ang sobre. Tahimik niya yung tiningnan, walang emosyon sa mukha, pero bakas ang tensyon sa kanyang panga. Alam ko na kung ano to. DNA test, di ba? Oo, at ito na ang sagot, anak. Kumpirmado. Si Megan ay hindi mo anak. Niloko ka ni Ren, Dennis. Niloko ka niya. Mapilit na sabi ni Vivian. Tumayo si Dennis at lumapit sa bintana.
Sa labas, kita niya ang kulay abong lungsod, mga gusaling parang walang buhay, at mga taong nagmamadali, walang pakialam sa unos na nangyayari sa loob ng silid. Alam mo, Ma, hanggang ngayon, hindi pa rin ako tumitigil magtaka kung paano mo nagagawang sirain ang lahat ng bagay na hinahawakan mo. Nagulat si Vivian. Anak, anong sinasabi mo? Ginagawa ko to para protektahan ka. Protektahan? Mula saan? Sa kasiyahan? Sa pamilya ko? Sa asawa kong mahal ko? Sa batang tinuring kong anak? Matalim na sabi ni Dennis. Dennis, hindi mo naiintindihan. Niloko ka niya. Dapat mong... Mangiyak-ngiyak na sabi ni Vivian. Akala mo ba hindi ko alam? Mariing tanong ni Dennis. Parang sumabog sa tenga ni Vivian ang bawat salita. Nabingi siya. Naramdaman niyang natuyo ang lalamunan niya. Alam mo na hindi mo siya anak? Mahina at halos pabulong na tanong ni Vivian. Tumango si Dennis, kalmado, ngunit matalim pa rin ang tinig. Oo, alam ko bago pa kami ikasal. Sinabi sa akin na rin ang totoo. Pero bakit anak? Bakit mo pinili yan? Hindi makapaniwalang sabi ni Vivian. Bakit mo aakuin ang anak ng iba? Anak ng iba? Malungkot na pangiti si Dennis. Sino ang nagsasabing hindi ko siya anak? Ikaw ba, Ma? Ikaw ba ang nagdedesisyon kung sino ang karapat-dapat kong mahalin? Tahimik ang opisina. Sa labas, maririnig ang mahinang ugong ng aircon, ang tunog ng printer sa kabilang silid, at ang huni ng mga taong walang kamalay-malay sa sigalot na yon. Mahal ko si Ren, Ma. Nung una ko pa lang siyang makita, alam kong siya na. Nangingilid ang luha ni Dennis. At nang sabihin niyang may dinadala siyang anak, hindi ko nakitang dahilan para tumalikod. Nakita ko ang pagkakataon. Isang pagkakataon na maging ama, na bumuo ng totoong pamilya. Dennis, anak, hindi ko kailangang malaman kung kanino siya galing. Ang importante, ako ang pumiling maging ama. At ikaw, Ma, ikaw ang pumili na wasakin yon. Malamig na sabi ni Dennis at bahagyang lumapit sa kanya. Hindi na nakapagsalita si Vivian. Ang envelope na kanina'y hawak niya ng mahigpit, ngayon ay nakalugmok sa sahig, nabasa ng kanyang mga luha. Dahan-dahan siyang umatras, parang binagsakan ng mundo. Ang katotohanan pinaglaban niya, ang katotohanan na akala niya'y magliligtas, ay siya palang magpapabagsak sa kanya. Sa labas ng bintana, nagsimula na namang umulan. Ang mga patak nito ay tila musika ng isang mabigat na pag-amin. Isang kwento na dapat sana ay hindi niya na binuksan pa. Paano mo siya nakilala, Dennis? Nanginginig na tanong ni Vivian. Napayuko ang anak, matagal na hindi nakapagsalita. Parang nag-iipon ng lakas ng loob. Sa ospital, Ma. Kasama ko noon ang business partner ko. Yung asawa niya, nanganak ng biglaan. Habang naghihintay ako sa labas, nakita ko si Ren. Nakaupo sa hallway, mag-isa, takot na takot. Parang batang naliligaw. Huminga ng malalim si Dennis, saka ngumiti ng mapait. Nagtagpo ang mga mata namin at ewan ko, hindi ko kayang talikuran siya. Sinabi niya agad sa'yo ang totoo? Tungkol sa pagbubuntis? Namumutlang tanong ni Vivian. Hindi agad. Nung una nag-uusap lang kami, nagkakape at nagkukwentuhan. Pero habang tumatagal, alam ko na may tinatago siya. Hindi ko siya pinilit at hinintay ko lang. At nang dumating ang araw na sinabi ni Ren ang totoo, ang tungkol sa batang nasa sinapupunan niya at sa lalaking naglaho na parang bula, ang dapat sana'y sakit ay hindi ganoon ang naramdaman ni Dennis. Alam mo, Ma, naramdaman kong gumaan ang dibdib ko. Gumaan? Paanong gumaan, Dennis? Gulat at hindi makapaniwalang tanong ni Vivian. Tumitig si Dennis sa kanyang ina. Dahil nagtiwala siya sa akin. Hindi niya ako niloko.
Hindi niya sinubukang ipasa ang bata bilang sa akin. Handa siyang mag-isa pero ako mismo ang nag-alok. Ako ang nagsabing, hindi mo kailangan mag-isa. Kaya nating buuin to. Patuloy ang patak ng ulan sa bintana. Tila gumuguhit ng mga alaala sa salamin. Ang bawat tunog parang hampas sa puso ni Vivian. At ang sarili mong anak, Dennis, ayaw mo bang magkaanak ng sarili mo? Lumapit si Dennis. Lumuhod siya sa tabi ng kanyang ina at marahang hinawakan ang mga kamay nito. Mga kamay na dati nagbibigay ng init, ngayon ay malamig at nanginginig. Si Megan ay anak ko. Sa dokumento, sa puso, sa pagmamahal, anak ko siya sa lahat ng paraan na tunay na mahalaga. Kung magkaroon kami ng sarili naming anak balang araw, magiging masaya ako. Pero si Megan, hindi ko kailanman tatalikuran. Pero may karapatan akong malaman, Dennis. Karapatan kong... Hindi mo karapatan. Desisyon namin to na rin. Kami ang pamilya ngayon at hindi ikaw. Tumayo si Dennis, kinuha ang sobre mula sa mesa. Sa harap ng kanyang ina, dahan-dahan niyang binuksan ito at sinimulang punitin. Isa-isa, maingat, parang ritual ng paglimot. May dalawa kang pagpipilian ngayon, ma. Mababa pero matatag ang boses ni Dennis. Una, tanggapin mo kami. Tanggapin mo si Ren, si Megan at ang buhay naming pinili. O gawin mo ang palagi mong ginagawa. Huminga ng malalim si Dennis bago nagpatuloy, sa boses na kalmado ngunit puno ng determinasyon. Magwala, magdrama at sisihin ang mundo. At huwag mo na kaming asahan na babalik pa sa bahay mo. Isa-isang nalaglag sa sahig ang mga piraso ng papel, katulad ng mga tuyong dahon ng taglagas na hinipan ng hangin, kasabay ng pagkawasak ng puso ni Vivian. Sa gabing yon, walang salitang nasabi pa si Vivian. Tanging ang tunog ng ulan at ang marahang paglapit ni Dennis sa pintuan ang maririnig. Anak, hindi ko naman ginustong... Pero sarado na ang pinto at sa likod ng pader na yon, tuluyang nawala ang boses ng anak na minsan ay tinawag siyang the most important woman in his life. Sa huling pagkakataon, napatingin si Vivian sa sahig. Doon nakakalat ang mga piraso ng katotohanan, pinunit, nilamon ng luha at wala ng halaga. Lumipas ang ilang araw mula sa masakit na pagtatalo. Ngayon, magkatapat sina Vivian at Dennis sa sala. Ang katahimikan sa pagitan nila mas malakas pa sa anumang sigaw. Nakaupo si Vivian, tahimik, halos hindi kumikilos. Ang mga kamay niya ay nakapatong sa tuhod at nanginginig. Ang mga mata, puno ng pagkalito, takot at sakit. Nanay pa rin kita. At dadalawin kita paminsan-minsan. Pero hindi madalas at palagi lang ako mag-isa. Napako si Vivian sa kinauupuan. Parang tinamaan siya ng malamig na hangin mula sa loob. Mag-isa? Ibig mong sabihin, hindi mo na isasama si Megan at si Ren? Kailangan nating magkaroon ng hangganan. Umupo sa tabi niya si Dennis. Marahan ang boses nang magsalita ulit ito. May pamilya na ako at kailangan kong pangalagaan yun. Hinawakan ni Dennis ang balikat ng kanyang ina. Nararamdaman niyang nanginginig ito at sa kabila ng sakit na naroon, alam niyang kailangan niyang maging matatag. Matanda na ako. May sarili na akong tahanan. Hindi ko na kailangan ng tulong mo sa bawat desisyon. Sinusuportahan ko ang pamilya ko at ang pagiging ama. Yun ay teritoryo ko lang. Matigas na sabi ni Dennis at may diin sa dulo ng salita. Tahimik si Vivian, walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Tanging ang luha na dahan-dahang bumagsak sa kanyang pisngi. Tahimik, ngunit masakit. At gaya ng ulan sa labas ng bintana, hinayaan na lang niyang dumaloy ang sakit. Hindi na siya lumaban at hindi na siya nagsalita.
Isang taon ang lumipas at sa loob ng panahon na yon, may nangyaring hindi inaasahan. Unti-unting lumambot ang ugnayan ni na Vivian at Ren. Isang araw, nagkita sila sa hardin habang naglalaro si Megan. Mama Vivian, gusto ko lang sabihin, matagal ko nang gustong humingi ng tawad. Mahinahong sabi ni Ren at puno ng pagpapakumbaba. Tawad para saan, iha? Nagulat na sabi ni Vivian. Napayuko naman ang kanyang manugang. Dahil sa mga nakaraan, dahil tinago ko ang totoo, dahil natakot ako na hindi mo ko matatanggap. Pero ngayon na alam mo na, gumaan na rin po ang loob ko. Hindi ko na po kailangan magsinungaling. Ngumiti si Vivian, isang ngiting matagal niyang hindi nagawa. Hindi dahil nawala ang sakit, kundi dahil natutunan niyang tanggapin. Malambing na sumagot si Vivian. Alam mo Ren, baka ako rin dapat humingi ng tawad. Masyado kong hinayaan ang takot kong mawala ng anak, hanggang nakalimutan kong may pamilya na siyang binubuo. Nagyakapan silang dalawa, isang yakap na matagal nang dapat nangyari. Sa wakas, ang pader sa pagitan nila ay tuluyang gumuho. Makalipas ang isa pang taon, muling narinig sa bahay ni Vivian ang halakhakan ng bata. Ngayon, dalawang tinig na ang tumatawa. Nagkaroon ng anak na lalaki sina Dennis at Ren, at si Vivian na minsang nabuhay sa pagdududa, muling natutong magmahal ng walang takot. Tama ka, Serafina, sabi ni Vivian habang nakatanaw sa mga apo. Bago mo ipilit ang katotohanan, siguraduhin mong kailangan talaga nila ito. Ngayon ko lang lubos na naintindihan yon. Minsan, ang katotohanan ay hindi laging daan sa kapayapaan. Minsan, mas mabuting ilibing sa nakaraan ang mga bagay na hindi na kailangang buhayin pa. At si Vivian, natutunan niyang mabuhay sa kasalukuyan. Ang bawat tawa ng mga apo, bawat haplos ng anak, bawat pagngiti ni Ren ay alaala ng bagong simula. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang pamilya ay hindi lang binubuo ng dugo, kundi ng pagmamahal, pagtanggap, at pagpapatawad. Sa buhay, may mga katotohanang dapat nating tanggapin at may mga dapat nating pakawalan. Dahil minsan, hindi pag-alam ang magpapalaya sa atin, kundi ang pagpapatawad. Muli, ako po si Skylar Guro at sana'y may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.